Para sa mga sibilyang Iranian, baka hindi Estados Unidos ang tunay na banta, kundi ang mangyayari sa loob ng bansa kapag humupa ang digmaan. Nagpahiwatig na ang mga opisyal sa Tehran ng mas mahigpit na pagsupil sa mga tumututol. Madalas magdulot ng karahasan sa loob ng bansa ang tigil putukan, kaya maaring muling maging target ng marahas na pagsupil ng rehimen ang mga karaniwang Iranian, gaya ng nakita matapos ang 12 araw na digmaan noong Hunyo. Dagdag pa, nakikita na ang mga pagkalugi sa ekonomiya, kung saan ayon sa mga pagtataya ng open source intelligence na higit $140 bilyong ang nalugi sa Iran sa nakaraang 6 na linggo. Ibig sabihin nito ay mas maraming hirap at kawalang katiyakan para sa mga taga-Tehran. Kasama natin ngayon si Dr. Sona Kazemi, Assistant Professor sa Universidad ng Wisconsin-La Crosse, para pag-usapan ito. Dr. Kazemi, ang malawakang protesta noong simula ng taon ay nag-ugat din sa mga problemang pang-ekonomiya. Matapos ang malalaking pagkalugi, matapos ang digmaan, paano maapektuhan nito ang karaniwang Iranian? Pahintulutan ninyo muna ako magpasalamat sa inyo sa pagpapakita ng malasakit sa isyong ito at sa pagbabalita tungkol dito. Talagang bihiyang makakita ng mga taong nasa gitna ng gusot ng politika at internasyonal na relasyon. uh, Iba pang politika na tunay na nagmamalasakit sa kalagayan ng mga mamamayang Iranian na kumikilos ng palihim na silang unang biktima at pangunahing kaaway ng Islamic Republic. Tulad ng natatandaan mo o maaring natatandaan ng iyong mga manonood, pagkatapos ng 1,988 tigil putukan sa pagitan ng Iran at Iraq, isang digmaan na tumagal ng 8 taon sa pagitan ng Iran at Iraq. Sa gitna ng digmaang iyon, ako ipinanganak, sa totoo lang. Ang Resolusyon 578 ay pinagtibay ng United Nations at ng Islamic Republic na isang itinuturing na kaaway ni Saddam Hussein. Sa huli ay napilitang umupo sa mesa upang pumirma ng tigil putukan dahil naubusan na sila ng bala at dahil na rin sa iba pang mga dahilan. Pagkatapos noon, sa loob lamang ng ilang linggo. Pagkatapos noon, isinagawa nila ang pinakamalupit na massacre ng mga bilanggong politikal at mga tumututol noong tag-init ng 1,988, marami sa kanila ay nakapagsilbi na o nagsisilbi pa ng kanilang sentensya. 4,500 katao ang binitay at itinapon sa mga mass grave. Karamihan ay sa mga mass grave. Hanggang ngayon, may mga taong sa pilitang nawawala at di alam ng pamilya kung saan sila inilibing. Kaya ngayon, napaka-nakakatakot ng panahong ito para sa mga Iranian dahil sa nangyaring ito noon. Kahit pagkatapos ng 12 araw na digmaan laban sa Israel, nakita natin na inaresto ng Iran ang 20,000 katao sa paratang ng paniniktik para sa Israel at ilan sa kanila ay binitay. Kaya tuwing napapahiya ang Islamikong Republika sa pandaigdigang entablado, ibinabaling nila ito sa mga mamamayang Iranian at bumabawi sila sa kahihiyan na iyon sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa mga Iranian. At sa kabilang banda, gaya ng sinabi mo, nagdurusa ang mga Iranian dahil sa mataas na inflasyon. Alam mo, bumabagsak na ang ekonomiya. Lahat ay sobrang mahal. Tuwing pupunta ka sa grocery, kailangan mong gumastos ng malaking halaga para lang makabili ng itlog. At kung ikaw ay mayaman, baka makabili ka pa ng karne. At alam ng mga tao sa Iran na ngayon na ang Islamikong Republika ay papalapit na kung sakali man, pero mukhang magkakaroon sila ng kasunduan sa Estados Unidos, natatakot ang mga tao. Natatakot ang mga tao sa maaring kahulugan nito para sa kanila. Ano ang babawiin ng Estado mula sa kanila para mapunan ang sariling pagkalugi nito sa digmaan? Kung saan ito patutungo. Tandaan, ang digmaan sa pagitan ng Iran at Iraq ang nagpatatag sa rehimen, tumulong sa rehimen na maitatag ang sarili bilang isang tunay na kapangyarihan. At natatakot kami bilang mga Iranian na ang digmaang ito ay maaring magdulot din ng kaparehong epekto sa rehimeng Iranian kung ito ay pababayaan ngayon o kung magkakaroon ng kasunduan na hindi naman natalo o nabago ang rehimen basta't nananatili pa rin sila sa kapangyarihan, ang IRGC ang kanilang gulugod. Kung ganon, lalo pang magiging matigas ang ulo ng rehimen sa harap ng mga makapangyarihang bansa dahil makikita nila ang kanilang sarili na hindi matatalo at isang kapangyarihan na kahit ang Estados Unidos at Israel ay hindi kayang talunin. Kaya ito ay napaka-delikado.
Napakadelikado at mga araw na puno ng kawalan ng katiyakan para sa mga Iranian. Habang nangyayari ito, hindi talaga natin nakikita ng malinaw kung ano ang tunay na nangyayari sa loob ng Iran. Halos tuluyan ang nawalan ng internet doon. Kailan kaya muling bubuksan ang internet sa Iran para mas maintindihan natin ang tunay na nangyayari araw-araw? Malamang bang panatilihin ng rehimen itong limitado hanggat kaya? Well, maganda yung tanong. Bahagi ng mga problemang pang-ekonomiya na nararanasan ng mga tao ngayon, bukod pa sa mga parusang ipinataw sa amin nitong mga nakaraang dekada at maging ang pinakamasama. Mga parusa matapos magsimula ang pakikipagsapalarang nuclear ni Ahmadinejad at iba pa. Pero ngayon, maraming negosyo ang nalulugi o napipilitang magsara dahil sa kawalan ng internet. Tama ba? Maraming negosyo ang umaasa sa mga serbisyong ito at lalong naghihirap ang mga tao dahil sa pagkawala ng internet. Ang hula ko ay ipapanatiling sarado ng rehimen ng internet hanggang sa magkaroon ng kasunduan o kung magkakaroon man ng kasunduan sa Estados Unidos sa susunod na mga linggo. At kung hindi, maaring mas tumagal pa ang pagkawala ng internet. Ako mismo, hindi ko na rin matawagan ang mga miyembro ng aking pamilya. Nakakatanggap lang ako ng napakaikli at putol-putol na tawag. Minsan, sinasabi lang nila na buhay at maayos sila. Ganun lang, kasimple. Kung hindi makakapag-organisa ang mga tao. At bahagi nito ay eksaktong para pigilan ang kakayahan nilang mag-organisa, magprotesta o anumang maaring gawin nila kapag natigil na ang pambobomba. Isa pang layunin na tinatarget ng rehimen dito ay ang kontrolin ang galaw ng kanilang mga tao, ang kanilang kakayahang kumilos sa politika, at pati na rin ang pisikal na paggalaw nila. Ibig ko sabihin na alala ko ang SS Youth nung panahon ng Nazi, kung saan ang mga bata, halos mga teenager, ay binibigyan ng mga armas. Ngayon, ito mismo ang ginagawa ng Iran at ng iba pang mga clerical na pasistang estado. Binibigyan nila ng protective gear at AK-47 ang mga bata at pinapalabas sila sa kalsada bilang bahagi ng mga milisya. Paramilitary, manggulo at pigilan ang mga tao na parang Gestapo na nanghihingi ng papeles. Nasaan ang telepono mo? Bakit mo ipinadala ang mensahe niyon? Anong ginawa mo? Tini-check nila ang mga bahay para sa Starlink terminal at minsan inaaresto ang mga tao o nagre-raid ng mga bahay. Kita mo, ang tanging makinarya na talagang mahusay sa ilalim ng Islamic Republic ay ang makinarya ng panunupil, pagbitay at pagpapahirap. Hindi yon tumitigil. Yan ay 100% epesyenteng makinarya. Habang ang Estado ay nakikipaglaban sa, alam mo na, ang pinakamakapangyarihang militar sa mundo at ang pinakamalakas na puwersang militar sa gitnang silangan na Israel, patuloy pa rin itong nagsasagawa ng mga pagbitay. Doktora Sona Kazemi, isang napakahalagang tinig na patuloy naming nais iparinig sa aming mga manonood. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa A24 News English na